sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Teka, mahina yung batingting natin. Oras sa Father Jerry Ormos, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Abay, magandang balita ito sa ating mga motorista, mga kuyang, ha? Abay, inilons na po mahabigan kahapon sa pawanan ng Pangulong Marcos ang One RFID system. Tagal nang pinag-uusapan yan ha? Natuloy din. Nagkasundo rin ang dalawang big boss ha? Na dati-dati hindi magkasundo ang Don Ramon San Miguel Ang at Manny B. Pangilinan. Ayan, na pag-isahin po mahabigan yung RFID na yan. Yung ano ba yung RFID? Radio Frequency Identification. Ayan. Yung Easy Trip tsaka Easy Call. Ano? Easy Trip tsaka Auto Sweep. Ayan. Abay, hindi tayo nangangamba na, uy, teka muna, andito ko sa NLEX, andito ko sa Islex, ha? Nasa, ano nga ba yun? Tiplex, ayan. Teka muna, wala akong RFID ng ano, wala akong auto sweep, wala akong easy trip. Ngayon isa na lang. Buti naman ha. So yan po mahibigan ni paano nga bang procedure ha? Ano yung pinapaliwanag kanina ni Secretary Bano sa 2x2 ha? Jerry Tunying ha? Ayan. So anyway, basta ang maganda, ayan, iisa na lamang yan. At kailangan presidente mag-ayos dito sa dalawang ito, ano? Pero huli man daw at magaling ihahabol pa rin yan mga kuyang. At sana may habol din mga misis, ano? Mga lolo, mga lola, yung ang ganda rin sinasabi ito si Secretary Bano ya. Ayan. Nagagat na siglat mo dito yung Secretary nga Ilocano Secretary ti DOTR. Abay maglalagay daw po ng greenway dyan sa kahabaan ng EDSA. Abay ayusin yan dahil ang magpi-finance pala niyan ni ADB. Siyempre uutangin natin yan. 6 billion yan. Sa bagay kung 6 billion lang po mahabigan ni kung mabawi natin lahat, yung mga daang bilyon, ayan, abot na trilyones dito sa mga kontraktor, ayan, yung mga opisyal ng DPWH, senador at congressman na nagwaldas ng ating pondo sa flood control projects. Abay, sobra-sobrang sobra-sobrang greenway sa EDSA yan, ha? Bakit, ba't hindi natin tatangkilikin yan? Abay, Engineer Bernard Peralta, ito yung pinag-uusapan natin minsan, ha? Kasi meron din pong ganyan sa Macau po, mahabigan yung walkathon ba? Walkathon tuloy. Walkalator, ayan. Abay, ang plano po mahabigan noong una, yung side ng, ng EDSA, yung gilid ng MRT, lalagyan po na magkabilang, daanan, walkway.
Vocalator, lalagyan ng para hindi naman mapagod masyado lalagyan ng vocalator para bang sa airport mahabigan, di ba sa airport sa abroad ang haba-haba yung lalakarin, may vocalator. Ganyan po ang isang plano dyan. Kaya lang mukhang gusto yata sino may gusto nito, Secretary Banoy, ang ADB ba o si dating Secretary Acosar? Gagawing lalagyan ng third floor ang EDSA at sa itaas ng MRT ayun doon lalagyan ng greenway. Aba, maganda yan. Abay kung kailan kaya mangyayari yan, ha? Kung gagastusan ng 6 to 7 billion yan kayang-kaya, basta bilisan, bawiin ka agad yung mga ninakaw nitong mga yung mga kontraktor. Ayan. Hindi na, abay Mr. President, abay Ombudsman na Boying. Pagka yan nabawi sa mga kontraktor yan, abay hindi natin kailangang mag-loan pa, mangutang sa Asian Development Bank ADB. Di ba? Ang ganda. Siguro kung wala po tayong pamasahe mga kuyang, kayo mga taga-Caloocan, Mayor Along Malapitan, ayan, yung mga constituents mo sa Caloocan, walang pamasahe at gustong mag-mall sa MOA, ayan, maglakad na lang, mula monumento hanggang MOA, exercise pa. Damdamin Bayan. Samantala mga kaibigan, sandali lamang, ano ang latest sa Malacanang? Nako, ang First Lady naman, ayan, dinadawit na rin kay Maynard Ngu. Ayan, siya ba Santander na yun na nagpunta sa ICI Anyway mga kaibigan, nako, galit na galit ang Senator Christopher Bongo matapos magsampa ng kaso si dating senador Antonio Trillanes IV ng plunder laban kay dating Pangulong Digong at si Senator Bongo pati na ang kanyang pamilya. Ayan. Sabi ni Trillanes 7 billion ba yung nakuang kontrata sa flood control ba ito? Pero ang sabi naman ni Senator Go, recycle na yan. Abay, paninira lang yan. Ayan, sabi naman ng Senator Christopher Bongo. Damdamin Bayan. Dami naman mainit na issue, mga misis. Ayan, pati itong makukulong na nga kaya si Charlie Atong at si Gretchen Barreto. Abay, ang sinasabi po ng Department of Justice, abay, natapos na rin po yung kanilang investigation sa kasong multiple murder at serious illegal detention laban kay Atong Ang at Gretchen Barreto at 6 na pong iba pa na responsable sa pagkawalan ng mga sabungero. Sinasabing itinapon pa sa Taal Lake. Ayan. Ang sabi ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, ayan, ayan, dedesisyon na ang kaso laban kina Atong Ang at Gretchen at iba pa. At malalaman na ang sabi ni State Prosecutor Guhit, ayan, guguhitan na ang kapalaran ni na Charlie Atong Ang at Gretchen Barreto. Nako, ano kaya ito? Makukulong na kaya sila? Mauna kayo silang makulong kaysa sa mga sa mga nagwaldas ng pondo para sa flood control project. Grabe Damdamin Bayan. Nakatuwa naman yung sino ba yung vlogger na yon. Sabi niya, iba talaga ang hustisya dito sa Pilipinas, sa Chief Justice Alex Jasmundo, magnagaw ka ng mangga sa kapitbahay mo. Ayan. O kaya ay nangupit ka ng isang lata ng ligo sa grocery o kaya sari-sari store. Abay, huli ka kaagad, kulong ka kaagad. Sa presinto ka na kaagad magpaliwanag. Pero kung milyon, bilyones ang nanakawin, imbestigahan muna yan. Kailangan magkaroon muna ng due process yan. Iba talaga ang hustisya. Damdamin Bayan. Ay, nako talaga. Pero mga socially aware nating mga listeners, gusto ba makarinig ng
Royal Chismis. Ayan. Actually, hindi chismis ito mga kaibigan. Hindi ito marites. Ayan. Hindi ito chismis. Ayan. Ito po ay maricon. Confirm ito mga kuyang mga ating. Ha? Abay, di ba, kayo ba nanonood ng foreign news din sa CNN o kaya BBC? Abay, yung controversial na kapatid ng hari ng Britanya. Ha? Kapatid ni King Charles. Ha? Itong si Prince Andrew, ha? Abay, super tulis pala ito, ano, ha? Di ba may mga kasong sex, di ba may mga sex scandal ito? At alam po ba niyo mahabing hindi lamang dun sa Britanya nagkakalat yun, ha? Alam niyo ba kung ano ang ginawa nito nung ito ay pumunta dito sa Pilipinas? Grabe, ha? Ayan, ang lakas ng hormones nito, ha? At gustong-gusto ang ating mga kababayang Pilipina na mga natibi. Babalikan natin yan mamaya. Samantala, report muna mula sa Malacanang. Ano ang latest, Miss Let? Ano yung schedule ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon? Nako, ano kaya ang sasabihin ng Pangulo? Sino ba yung Santander na nagdadawit kay First Lady kay Maynard Ngu? Ayan. Anong first name ni Ngu? Ayan. Ito yung mga kasi mga drinking buddy sa Dicork. Ayan. Oy, James Kumar, pare ko, ha? Ayan. Abay, nababanggit na rin ang pangalan mo, ha? Ayan, yung mga big time po mahabingan kasi yung mga flood control project na ganyan. Alam po ba niyo mahabingan niluto yan? Ayan, yung ibang ghost project diyan ng flood control project. Niluto yan. Ayan, diyan sa yung class na club, private club dyan po mahabingan sa BGC. Ayan, yung Dicork. Meron pang The Elite, kung tawagin nila, The Elite Cork, ha? Dyan po mahabigan yung hangout ng mga mga big time na mga negosyante, abay mga matataas opisyal ng Senado, ayan, Kongreso, ayan, at mga kontraktor. Ayan, para nagkakalutuan ng project, aba, alam niyo na mga kontraktor dyan, yung mga magagaling, yung mga business peddlers dyan, ha? Abay, kung magregalo, sabi ko sa inyo, mga kuyang mga ating, mayroon isang red wine dyan, 1,000,000 ang halaga. Daming bayan. Pinapanregalo para makakuha ng kontrata. Anyway, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dadalo sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa Taguig. Mining, ha? Di ba titigil ang mga mining dito, ha? Ayan. Si Jan Santander, isang cultural and peace advocate. Ayan. Sino siya? Ayan. Anyway, mahibigan may mga pinapakita doon na litrato ni First Lady at saka si Ngu. Ayan. Abay, kaya mahirap din pagka may mga picture-picture na ganyan, ano? At saka sa mga picture-picture ngayon, di mo na malaman kung AI generated yan, Kung tunay bang picture yan o ka-peke yan, ha? Ayan. Anyway, alamin natin tingnan natin, iimbestigan ba ng ICI yan? Papatusin ba yan? Ayan. Anyway, alamin natin ang latest sa mga activities ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules. Aris 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, alas 9 ngayong umaga inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Grand Hyatt Manila Bonifacio Global City sa lungsod ng Taguig. Dadalo ang Pangulo sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition. Pagtitipon ito ng mga nasa industriya ng pagmimina. Kasama sa inaasahang paksa ng conference, ang mga usapin sa regulatory at fiscal reform sa pagmimina, pag-unlad sa critical minerals, sustainable resource management at infrastructure growth. Tampok naman sa aktibidad ang pagbida sa mga teknolohiya, kagamitan, proseso para sa exploration, quarrying, mineral processing at iba pa. Lakay? Anong klaseng mina yan? Gold mine ba yan? Nickel? Anong klaseng miminahin dito, Miss Let, ha? Saan Lakas-lakay ng minimina sa Pilipinas. Ganon? So, ito yung mga ilan sa mga major mining company, Nickel Asia Corporation,
Felix Mining. Ayan, Felix ano ba to? Mining. Oceana Gold. Ayan. Sino ba ang... nako, Tuba, Nickel Mining. Ganito. Itong mga mining business na ganito, Miss Let, under ito ng DENR. Yung DENR secretary, wala ring alam. Ayan. Yung galing sa DOE na napunta ng DENR, di ba nandiyan ngayon yan? Lakay, DENR secretary. Ano ba pangalan nun? Rafael Lotilla Lakay. Anong pangalan? Rafael Lotilla. Meron bang ganyang cabinet secretary? Hindi natin narinig ang pangalan, ha? At least yung isa, buti kahit pabiyahe-biyahe sa abroad, halos buwan-buwan, naririnig natin. Eto, hindi natin narinig magsalita, mga kaibigan, ano, ha? Meron palang ganyang secretary ang pangalan. Anong pangalan ulit? Lotilla? Rafael Lotilla Lakay. Ibig sabihin mula DOE hanggang DNR, hindi mo narinig yung pangalan. Wala ang ginawa sa DOE. Dapat nga Mr. President, dapat inalis mo ng tuluyan, ilagay mo pa sa DNR. Laring alam dyan. Ayan. Magkakalat lang yan dyan. Ang gusto sana natin kung may ang pag-uusapan, yung sistema. Kasi niloloko tayo ng mga mining companies, ha? Ayan, kukunin yung mina dito sa atin. Ayan, hindi natin alam kung magkano ang halaga nun. Ayan, ipraprocess sa abroad. Dapat dito na pre-process yan para makinabang pa ang mga manggagawa natin, mga empleyado natin. Pagkatapos pagbalik nito, di natin alam kung magkano yung amount nung kanilang halaga nung namimina. Ayan, tapos pagbalik dito, diba inamyandahan yung kaya inamyandahan yung batas dun sa enhanced fiscal regime for large scale metallic mining. Yung royalty na ipapataw at maging yung windfall tax. Ayan, ang sabi ay tinayala kaya abot sa 25 billion pesos yung kikitain ng pamahalaan dyan mula 2026 hanggang 2029 o 6.2 billion kada taon. Ayan, yan sana ang maayos muna, Mr. President, Secretary Dave Gomez. Ayan, dapat yan muna ang tingnan bago, international conference ito. Tignan natin kung maayos yung batas natin sa mining. Ayan, para... kung maipatutupad Lakay, kasi ang pakay talaga nitong batas na ito ay matiyak yung patas na bahagi ng kita ng gobyerno dito sa pagmimina. Yung nga mga opisyal natin dito, mga tao natin dito, di kaya kung ang magkanong kantidad. Doon ang problema Lakay. Niloloko tayo ng mga mining companies Anyway, so sana yan maayos. Ayan, sana yung mining buti pa nakipagparty na lang tayo sa sa Australia at saka US, ha. Ayan, yung rare earth na tinatawag nilang mina, Mislet, na mukhang ang China lamang ang may monopoly nito Yung ginagawa bang chip sa sa mga kotse, ayan, sa mga computer. Ayan, China pala ang niyan, monopolize pala ng China yan, kaya kung gusto isabotahin ng China ang mga chips kayang gawin. Kaya ngayon nag-joint venture ang US at saka Australia tungkol dito sa rare earth kung tawagin nila na mina, Mislet. Ayan yung at saka Lakay ang isa pang concern sa pagmimina kasi 'di ba yung environmental concern. So sana natututukan. Actually sabi nila pwede yung kaya yung responsible mining kung talagang pinatutupad lang. Ayan, paligay ko kung seryoso ang ating mga mababatas, kayang-kaya nilang gawin yan. Ayan, kasi yung mga nasa mining company mga congressmen. Ayan. Dating cabinet secretary o secretary Mike Defensor, o di ba? Nasa mining ka ba, ha? Di ba? Ito na lang yung bisita natin ng isang araw. Congressman Egay Erice. Ayan, nasa mining din ang mga yan, ha? Sino pa ba? Basta marami. Ayan, Congressman Pichay. Ayan, sino pa ba? Basta maraming mamabatas natin. Ayan, involved. Nasa mining company talaga, Mislet. Siguro yan na maayos. Ayan. Kaya lang baka hindi sila kikita ng malaki.
Wag naman sana lakay na yung mga ginagawang batas ay pabordo sa kanilang negosyo. Siyempre, kaya nga sila nasa Kongreso, kaya sila nagmimina para Ayun protektahan. Protektahan yung kanila interes. Anyway, sana yan ay maayos. Ayan. Okay nga, Ruth. So, yan lang. Ay, anong reaksyon nga para ng Malacanang nitong si Santander ba yan? Ba't idinadawit ang First Lady at saka si Ngu? Ayan. At si Senator Cheese. Ayan. Ano ba yan? Wala pang reaction tungkol dyan ang Palasyo Lakay. So mag-aabang tayo kung mayroong chance na makapag-ambush interview kami sa Presidente pagkatapos itong event. Okay, ayan. At nakot na malapit na matapos ang term ng Presidente, ha? Ayan, alam mo 'yung mga nakababahala mga dating world leaders ngayon. Kita mo si Colas, ayan, Colas Sarkozy ng France, Sister L, ayan. Loko itong si former French President Nicolas Sarkozy, ha? Di ba kahapon dinala sa kulungan, ha? Ayan. Pero believe ka rin habang papunta sa kulungan pakaway-kaway pa dun sa mga supporters, nakangiti pa ha? Hinatulan ng 5 years imprisonment dahil sa pagtanggap ng campaign fund mula kay Libyan leader Muammar Gaddafi noong 2007 election sa France Mislet. Ayan, Ayan, nagsimula na ng kanyang jail term sentence na 5 taon na pagkakakulong. Abay, yung mga tumanggap ka ng donasyon din dito, may mga ganyan din. Anyway, ayan, ang dami nangyayaring mga malalaking balita, hindi lamang dito sa Pilipinas, maski sa ibang bansa. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Chill-chill lang tayo. Good morning, Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, nako, Aling Felicidad. Ang dami-dami mga issue, ha? Pero sana'y bilis-bilisan ang paghahabol sa mga nangulimbat ng pondo ng bayan, bilyones, abot pa ng trilyon na. Ayan, sana'y maibalik. Ayan, hindi lamang yung makulong, dapat ay maibalik yung pera natin, mga kuyang mga ateng. Yung mga kinakaltas sa atin ng taksa bago pa natin matanggap ang sweldo. Ayan, abay bahagi dyan. Yung mga pondo natin, pinaghirapan natin, mga kuyang mga ateng, pinaglalaroan na ng mga tiwali opisyal, ha? Oy, good morning nga pala kay Manang Aimee, ha? Ayan, kumusta ka Manang Aimee at Senator JB, ha? Abay, nagkasagutan pala sa budget hearing ng ng DSWD. Aba. Okay din to si Secretary Rex Gatchalian, Mayor West. Tung utol mo, ha? Hindi siya sumama doon sa budget hearing. Ang pinapunta yung si Undersecretary Lopez ba yun? Abay, away-away, sagutan. Ayan. Pero tama lang naman nabusisiin yun, mga kuyang mga atenga. Bantayan po nyo, naglaan ng 7 bilyong pondo sa DSWD, Unprogram Fund. Hindi mahalaman kung saan gagastusin. Naglagay mo rin ng 7 bilyon bago hahanapan kung saan gagamitin, ha? Kaya yun, naimbento tuloy yung mga ayu-ayuda, akap, maik, kung ano-ano pa. Ayan, mga dole out ba, mga kuyang, ha? Ay, nakatalada yung mga issue, Aling Pilising. Pero ang magawa natin, life goes on, obladi-oblada, sabi nga ng mga Nigerians. Standby sa ating mga reports. Teka muna, ano tong word of the day natin ngayon, ha? Word of the day, tatawagin naman natin yan. Ikaw doon pobre, di kita maintindihan sasabunutan na kita. Ayan, shout lang. Ayan, okay, ano bang word of the day natin ngayon? Flood control pa rin o kupit? Ayan. Anong alin ng word of the day natin? Latest. Ayan. Ang word of the day ay latest. Ano bang latest, ha?
Di ba ang ibig sabihin ng latest tolits. Ayan. Tolits palapag, pare ko. Ha? Ayan. Ang word of the day ay latest now para sa ating Pasko Panalo. Ayan. At ang ating ninong ng bayan ay nasa Barangay Salinas 1, Bacoor, Cavite. Daming Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Apo Justice Sam Gaerlan. Mr. Edwin Ernie, oras ganap na alas 8:38. Ang oras na yan ay hatid sa... Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong 64 days na lang, Lakay. Bilis ng panahon. Merry Christmas na. Ayan. Pero I like your attire, Sister L. Thank you, Lakay, for today. Ayan, naka-flower dress lang tayo. Ayan, pagka nakita ka ni Pare Mandim Bahakan tsaka si Jen Alex Guo, hihiramin nila yung damit ko. Hindi, yung buhok, ayan, ilagay sa likod, wag sa harap. Ayan. Kayo talaga. Itong mga to, magmamano na lang ako sa inyo pag nakita ko kayo. Pagka nakita ka ni Jan Chris Laksa, ewan ko na lang, ha? Ayan. Anyway, Sister L, ayan, abay, teka muna, babati mo tayo na happy birthday. Ayan. Kanino? Si Kapitan Benji Escobar ng ating Eye in the Sky. Ayan. Si Captain Benji. Baka hindi magpadala to ng spaghetti. Ayan. Masarap yung galing sa Park and Fly. Ganun ba yan? Ayan. Yung meaty, cheesy spaghetti. Ayan. Endorser. Happy birthday, Captain Benji Escobar. Ayan. At, kasabay mo niya si Tiko. Ayan. Si Mayor Restidikiros, buhay pa ba ito? Grabe ka naman, Lakay. Luko-luko ito, nadali ako nito eh. Hahambalusin ko ito pagka nakita ko ito eh, Popoy. Ay, naka talaga. Anyway, happy birthday, Kapitan Benji Escobar. Ayan, happy 71st birthday. Ay, hindi pa naman siya 71 years old. 69 pala. Bata pa yan si Captain Benji. Oy, tika muna, magpaabutin tayo ng pakiramay, Sister L, ha? Lakay. Abay, namatay pala ang angkol ng Pangulong Bongbong Marcos, ha? Si ano ba naging official din ito Alfredo Bejo Romualdez. Ayan. Ito'y kapatid ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, namatay sa edad na 91. Teka, ito ba tatay ni dating Speaker Martin Romualdez? Magkapatid ba si Alfred Romualdez, yung ex ni Kring Kring? Ayan, Kring Kring Gonzales. Ayan. Ang pagkamatay po ni Alfredo Bejo Romualdez ay in-announce po ng kanyang anak na si dating Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban. Ayan. Iba pala ang tatay yata ni magpinsan ba si dating Speaker Martin Romualdez at Alfred Romualdez? Ang tatay yata ni Speaker ay si check ko na lang, Lakay. Kokoy Romualdez yata, yung dating ambassador sa Amerika. Ayan na, igagal ko na, Lakay. Igagal mo nga, Don Pobre. Ang ayan, Lakay, ang tatay ni sino? Former House Speaker Romualdez ay si Ferdinand, wait lang. Mali pala ako. Kokoy Romualdez. Anong former Leyte Governor and Ambassador to the United States, Benjamin Romualdez. Ayun, Benjamin and ang Kokoy nanay Romualdez. niya, Lakay, ay Juliet Gomez Romualdez. Ayan. So magpinsan pala si former Speaker Martin at saka si Alfred Romualdez. Anyway, eto na, sandali lamang. Ayan,
Nakaburol daw po sa sa Heritage Memorial Park sa Taguig at ito ay dadalhin sa Tacloban. Ayan, kinang ba dadalhin sa Tacloban? Pero mamaya malalaman natin yan at mamigay mo tayo ng aginaldo. Ito na ang Santa Claus ng Bayan. Abay sa ating Pasko Panalo Malakas promo. Yan po ay siya ay nasa Barangay Salinas 1, Bacoor, Cavite. Ninong Sherwin, ayan, ata ang word of the day. Ang word of the day ba natin pahulaan natin doon sa winner? Yes, Lakay. Dapat tanungin natin mamaya bago siya manalo ng radyo. Pero para sa ating word of the day, eto muna, Lakay. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At para sa ating... suggestion ko, sino bang gumagawa ng word of the day natin, ha? Abay, dapat ang gawin nating word of the day, pwede ba yung yung mga malalalim na English. Ayan, oo, para para mayroon tayong everyday natututunan. Oo naman, oo. Yung mga tipong malalim na English, Sister L. Lakay? Deep, ayan, malalim. Deep, di ba malalim yan? Anya kasi bungis-ngis ka na naman. Niliteral. Califragilistic expialidocious. Laki naman na yan, Lakay. Nakakaloka ka. Hindi siguro, Lakay. Hindi yung hindi common. Ayan. Yung hindi common, yung hindi ginagamit, hindi natin ginagamit na word everyday. Parang ito, Lakay, meron akong sample sa'yo na hindi natin naririnig lagi. Narinig ko to sa pamangkin ko. Ano sabi niya? They're like vultures preying on a carcass. Yun? Carcass? Oo. Malay ko dyan. Yung vultures, yung malalaking ibon. Vultures. Tapos, diba? Yung mga kumakain ng bangkay yan, mga laman tao. Yung carcass yun, Lakay. Ganon. Yun yung carcass. Yes. Carcass is bangkay. Yes. Remains, mga yes, ganyan. remains na kinakain nila. Carcass pala yun? Oo. Kita mo, di natin alam. Pati pong ganyan. Natuto pa ako sa bata, di ba? Saka sa kababasa ng manga, Saka Lakay yung mga manga comics. Yung mga, alam mo yung mga attraction, alam mo yung arrowways. Arrowways, mga ganon. Sige, ito na si Ninong ng Bayan. Simula bukas doon, ang ating word of the day ay malalim na dapat, ha? Hindi deep. Kaya lang, baka walang manalo. Sige na, ito na ang Ninong ng Bayan. Ito na ang ating Ninong ng Bayan. Give love on Christmas Day, Sherwin. Ninong. Day at Sister L, yung latest, yan palagi bukang bibig mo pag umaga na kay latest. Ganun ba? Ito ang latest. Ano ba ang Tolits? Tolits, Marites, Maricon. Mamaya may Maricon tayo, ha? Royal Maricon. Bet ko yan. Royal Maricon. Sa Barangay Salinas, dito sa Bacoor, meron kang isang special na tagahanga. Kasi mo, nakita namin dito sa kanilang bahay na palaging nakatutok yung kanyang earphone at palagi nakatune in sa programa mo. Ito yung kanyang paborito pakinggan. Hanggang maghapon hanggang magdamag, nakatune in ang kanyang iPad sa kanyang paboritong istasyon, ang DZRH. Ay naku, magandang umaga po. Pangalan mo? JB po. JB po. JB, sino paborito mong announcer? Judeo. Sila ka. Teka muna, di ko nabibigyan ng t-shirt. Naka-t-shirt na ng DZRH Nakita na pala na nire-ready natin yung kanyang premyo. Sinuot na yung t-shirt. Sinuot niya kaagad. Excited. Opo. Ang pangalan mo, Kuya? Kuya JB po. Si Kuya JB. JB Hairs ito? Ayan. Tamayo po. JB Tamayo. Ayan. Oo. Abay, ilang taon ka na, JB?
31. 31, eh, batang-bata. Wow, batang-bata. Matanda lang ako ng, ano sa'yo, 5 years. Sure? Okay, so ano ang, word of the day, JB? Hindi ni member gusto ko. Anong anong tolits natin ngayon? Ayan, ano ang tolits? Anong tolits of the day? Latest. Latest. Akala ko Nadali ni JB. Dahil dyan meron kang Deezer H Mini Component. Ayun! Para hindi na siya sa iPad niya manonood. Ayan. Oo, dahil yung kanyang iPad yung pinagpahinga niya muna. Cellphone naman. Gusto niya ng pakinggan agad. Ayan, binuksan ka agad sa Deezer H. Wow naman! Nakakatuwa. Pero gusto ko yung, Ninong Sherwin, may segue ko lang. Nakita ko yung component mo, may ano lakay, may label yung nakita ko yung label ng pihitan, may RH sticker Ayun ang maganda. Pasensya ka na dyan, JB, ha? Ayan, pag binuksan mo yan, DCRS lang mapapahinggan mo, ha? Di mapapahinggan yan, DCMM, DCWB, ayan, DWW, DCRS lang talaga yan. Hindi yan nakafix. Di ba? Oo. Dahil paborito mo si Deo Makalma, ito, JB, meron kang 1,000 pesos. Ayan. Tumingin ka sa camera, JB. Ayan, nakatutok doon sa TV eh. Ayan. Nanonood yung cellphone. Ayan. Tutok na tutok. Baka pinapanood niya yung sarili niya. Sino kasama ni Lakay Deo? Sister M. Wow! Kilala rin ako ni Kuya JB. Opo. Bigyan mo rin ng grocery items si JB para kompleto sa Ricardo's. Si Sister M at sila kay Deo. Ito meron kang Diesel 8 grocery basket, Diesel 8 t-shirt, at syempre, dahil MX3 ang paborito ko. Ito rin, meron kang regalo from MX3. Wow! Iba ang MX3, di ba? At syempre, habang nagko-computer si Kuya, bigyan mo rin ng chichirya. Ayan. Aba, lakay, ayan na pala eh. Sa Rizal. Regal International Snack Food Corporation. Mula kay Ninong Richard C. Maraming salamat, Kuya Richard C. Dahil ayan ako, buong pamilya. So si Lola at yung kanyang ate. Ayan, anak niyo po. Anak niyo. Bunsong anak. Bunsong anak. Latak siguro, nanay, latak si JB. Pahabol. Ayan. Oo, very lucky yung anak ko. Ayan. Okay, ate. Maraming salamat po. Gusto naman kayo ng anak ko 24/7 yan, nakasaksak. Wow. Ayan. Ang pangalan niyo, ate? Po? Susan po. Susan Roses. Ayan. Susan Tamayo po. Susan Tamayo. Susan Tamayo. Ayan. Okay, maraming salamat po at Merry Christmas, Ate Susan. Merry Christmas at JB. Ayan. Merry Christmas. Ayan. Mabuhay po. God bless po. Maraming salamat, Ate Susan. Kanina nga nung magtanong tayo dito sa kanila, nagulat sila na Deezer H na dito sa harapan ng bahay nila. Yung palaging sinasabi na si JB, yun lang yung kanyang radyong pinakikinggan palagi. Tintutok na tutok talaga siya, lakay. Tayo na patuloy sila nga tumututok sa Deezer H. Ito, huwag daw siya istorbo rin. Nanonood na yung sarili mo sa kanyang cellphone. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Deezer H, baka nasusunod natin yun sa Deezer H Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Batal para JB. Bye-bye! Bye, JB! Sherwin Batal para Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ayan, Kuya JB Tamayo at si Ate Susan Roses Tamayo. Ayan. Kailangan natin give love on Christmas Day. Yes. Kahit hindi Christmas, kailangan mahalin natin ang kapwa natin. Kaya lahat po ng mga kontraktor, ayan, yung mga kinita niya sa flood control project,
ibalik na at nang mapakinabangan ng bayan. Ayan. Pero kasi ako naisip bigla. Bakit? Sabi mo lahat ng mga contractor, naisip ko, yakapin niyo po hanggang maging purple. Ano ibig sabihin nun? Di yata ako updated dyan, ha? Hindi, yakapin mo ng mahigpit hanggang maging purple siya. Kung ang misis mo ay kasing ganda ng misis ni Mr. Legacy. Si, pangalan nun? Si Alex Abilido. Ayan, Alex Abilido. Ayan. Kumusta kaya siya? Ayan. Medyo ano rin pala to, medyo loko rin. Nung inimbestigan pala sa Blue Ribbon ba? Sa Blue Ribbon ba? Sa Blue Ribbon humarap siya lakay. Sabi kita nyo? Hindi ako masyadong tinanong. Talaga? Bakit kaya? Yun ang tanong. Bakit? Chika mo nga sa akin. Ganun lang. Malalakas pa ng padrino nito. Yes. Anyway, tingnan natin. Report muna mula kay Giselle Ricafort. Anong report ni Giselle? Don Pobre. Nandiyan sa Ilakay. Si Don Pobre talaga. Ito. Ayan. Tinatawanan ka lang kayo. Itong si Don Pobre kasi kung magdala rito ng news item parang naglalakad sa buwan Ayan. Pangulong Marcos maaring pakilusin ang Department of Foreign Affairs upang kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Saldico kahit walang court order ayon sa Commuters Group. Ito yung sinasabi ni Mr. Sergio Ortiz Luis nung ma-interview natin. Abay, ang tagal-tagal na. Ayan, passport lang, hindi makansela. Ayan. Oo, samantalang yung iba. Paano pa tayo magpapakulong yan? Paano tayo mababawi yung pera? Napag-iiwanan na daw po tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Alamin natin report mula kay arrest number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Nakaiiginiit ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na maaring pakilusin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs upang kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Saldico ng Ako Bicol. Ayon kay LCSP Founder Atty. Ariel Incon, may probisyon ng Republic Act No. 11983 o New Philippine Passport Law na maaring apila sa DOJ Secretary ang denial ng passport application o kanselasyon nito kahit walang court order na batay sa Section 4 ng batas, pwedeng kanselahin nga ng kalihim o ng sinumang otorisadong consular official ng pasaporte ng isang individual para sa kapakanan ng national security, public safety at public health. Tanong ng abogado, hindi babanta sa national security ang malawakang pandarambong sa kaba ng bayan, pero hindi anya kikilos ng DOJ Secretary kung hindi uutusan at susunod naman ito kung iuutos daw ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Atty. Incon. Well, hindi basta-basta corruption case to. National security is involved in this case. Why? Because of the magnitude of the corruption. Massive yung corruption. Hindi ito ilang milyon lamang, kundi bilyon-bilyon. At sangkot dito ay hindi lang ilan mga government officials, kundi marami at mga matataas na opisyal. Sangkot dito ang napakaraming departamento. So, national security is involved here. Una na rin sinabi ni Navotas Representative Ruby Tiangco na pwedeng kanselahin ang pasaporte ni Ko maski walang court order para sa kapakanan ng pambansang seguridad. Paliwanag niya, maaring may magsamantala sa mga malawakang protesta para daw sa destabilisasyon ng gobyerno na isaanyang national security issue ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ayan, natawa tuloy ako doon sa napan kong vlog. Sabi niya, anong vlog? Abay, wow, nanonood ka na ng vlog yun. And then, biglang nag-pop up lang doon sa may nag-send sa akin ng message. Sabi, ito. Sabi niya gano'n magnakaw ka ng mangga ng kapitbahay mo. Ayan, magnakaw ka ng isang lata ng ligo, sardinas.
kulong ka kaagad. Ayan, sa presinto ka magpaliwanag. Yes, ayan, pero pag magnakaw ka ng bilyones, ayan, kailangan imbestigahan mo na yan. Diba, Lakay? Kailangan may due process pa yan. Ayan, bakit ganon? Hindi ba pwedeng pantay-pantay? Diba? Kasi yung nagnakaw nga ng corned beef sa Maynila na nakulong agad diba? Pero yung ito pong mga mandarambong na ang kakapal ng muka na bilyones na ang ibinulsa, due process pa rin. Siguro alam ko na, Sister El. Dapat huwag na natin ipaubaya sa Department of Justice. Diretso na yan sa PNP. Huwag na natin ipaubaya sa kay Boying Ombudsman na Boying Remulla. Saan natin papaubaya, Lakay? Kay patrolman na lang yan. Ayan, diretso yan. Kay patrolman yan, kulong yan. Huli ka agad yan. Ayan, sa presinto ka magpaliwanag. Yes, walang paliwanag dito. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Ay, kumusta ka na, Justice? Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubuit mo, Senator JB? Senator Jinggoy? Abay, royal chismis naman tayo ngayon, Sister. Wow, gusto ko yan. Nakakaluwag-luwag na chismis. Akala mo local lang tayo, ha? Imported ka pala ngayon. Imported ito, Sister El. All the way from? From London, United Kingdom. Okay. Ayan. You know, the weather in London is hot. Dahil dyan, dapat English ka rin. Pagka British accent kayo, yung hindi masyado binubuka yung bibig mo. Hindi namin maiintindihan niya. Parang nagmumurmur dyan. At ayon sa ating bubit, Sister M, di ba itong kapatid ng hari ng Britanya, si King Charles, di ba controversy yung kapatid niyang si Prince Andrew? Ayan. Di ba ang dami-daming sex scandal nito, Sister L? Ikaw naman diretso ka. Ayan. At sa mga involved pa sa mga minors, ayan. Abay, alam mo ba na nung pumunta dito sa Pilipinas yan? Aba, iba, Sister L. Bakit? Aba. Ito naman sila kayo. Hindi pa sinasabi. Alam mo ba na believe ka sa kanya? Ang lakas ng libido. Ayan na. Hindi ako believe doon. Bakit? Ang lakas ng hormones. Hindi ako mabibilib doon. Alam mo kung bakit? Abay, iba pala ang type nitong si Prince Andrew, Sister L. Anong mga betan niya? Abay, ayon na sa ating bubit. Abay, nung pumunta rito, siyempre, alam po yung mahabigan ni... hindi to nalalaman nung iba. Alam niyo ba na may mga pag kami mga special guest dito, mga state visit, mga ganyan. O kaya mga basta mga malalaking tao abroad. Ewan ko nga ba sabi ng dating Paurong Digong, Pinay pa rin ako, iba ang Pinay. Mabango raw. Ayan, at ayon sa ating bubit, abay, ang gustong-gusto pa dito sa Pilipinas, Sister L, ay ang ating mga Filipina beauties na mga natibe. Ayan. Native. Ito naman sila. Natibe. Tagalog, natibe. Oy, huwag kang tatawa ng ganyan. Magalit ang mga taga-Gabriela, ha? Ayan, ayaw ni Lisa Masa ng ganyan. Hindi naman yun yung tinatawanan ko, yung pagsasalita mo eh. Sige. Mamaya na yung Justice at mamaya na yung Justice at meron pa kayong mga commercial, ha? Meron pa tayong exciting na balita rito, ha? Ayan, tutuloy natin yan, ha? Pero ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyong piso. Simple lang sumali. Bumili lamang na special marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at
isend yan sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago yung sachet ha, o yung takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo kayo ng 1 milyon o kaya ay isang Toyota Race. Ako po si Deo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Mr. Marvin Chulim, hindi po kayo kasali rito dahil kayo po ang may-ari niya. Oras, Sister L. It's 9:09. Kung barita... Mabango pa. I'm not trying to be derogatory, but nothing beats the Filipina. Maganda, mabango. Lahat na. Talaga dong? Tama ka dong, para kang si Prince Andrew ng United Kingdom. Ayan. At ayon na sa ating ang daming isang pati mga world leaders sa Sister Ella. Pati yung dating Prime Minister ng Britain na si Boris Johnson, yung gulo-gulo ang buhok na puti, ayan na hindi nagsusuklay. Para siyang si Einstein. Gustong kaya hindi naman si Einstein. Gustong kaya yata si Brad Pitt. Si Brad Pitt. Aba, iniimbestigahan na rin siya dun sa issue naman ng COVID. Yung ang issue lang sa kanya ay ipinasara yung mga school sa Britain, Britanya, during the pandemic, ayan, pinasara ng mga schools na walang plano. Yun lang, iimbestigahan na siya. Iba rin mga Briton, Ay, dun lakay, dito. Kinumpara na naman. Ang hirap magkumpara lakay. Flash Report. Flash Report! Nako, kaya pala nagagalit si Manong Chavit Singson Ayan, ito flash report ni Edniel. Yes, dahil ang bahagi ng Metro Walk dyan sa may Pasig, sisimula na pong i-demolish para naman sa Metro Manila Subway Project. Kasama ba yung mga dyan, yung Metro Walk ni Manong Chavit, Edniel, dun sa kanto ng Ortigas at saka Meralco Avenue? Alamin natin kung anong area ang i-demolish dyan, buo ba o kung saang lugar lang. RH 52, Edniel Parosa, Edniel. Ito mismo, Lakay at Sister L. Ito kaya pala. Metro commercial space dito sa kanto ito ng Meralco Avenue at Ortigas. Itong sinisimula ng baklasin ngayon. Sa mga tauhan ng Department of Transportation para sa itatayong Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project. Ayon kay Assistant Secretary IC Calaguas, siyang asset ng DOTR for right-of-way, ay matagal na itong naka-schedule. Bagamat ang binabanggit ng mga guardia rito, mukhang kagabi lamang sila Lakay nasatihan na may papunta nga ritong mga tauhan ng Transportation Department. Naarito rin sa compound itong Pasig City Police na pinamumuran mismo ni Police Colonel Henry Magagdan, siyang Chief of Police ng Pasig City. Maging mga tauhan ng Philippine Coast Guard na may mga bit-bit pang mga shield. Kumbaga sa police yung anti-riot shield. May ganito yung Coast Guard dito. Pero wala namang tension Lakay at ang ginigip ng bahagi ng Metro Walk, sila ay compliant naman dito sa binabanggit na proseso. Lalo pa kagaya nga nung sinabi ni Asik Calaguas, mismong si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson Lakay ang nagbigay sa kanila ng permit to enter. Talaga? 2022, nagbigay na ng thumbs up itong Metro Walk na pagmamay-ari ni Governor Singson para sa right of way ng Metro Manila Subway. Pero ngayong araw lang ito ipinatupad dito sa nabanggit na property ng former governor. Nandito rin kanina si Governor Chavit, pero hinahatak natin na busy doon sa pakikipag-usap sa mga tauhan ng Department of Transportation at hindi na rin nagpaunlak ng panayam. Agad na sumakay sa kanyang sasakyan nang dumating yung isang abogado, representative ng kanilang kumpanya. Itong nagmamay-ari sa Metro Walk. Sinubukan din natin hinga ng tinig at pahayag itong attorney, pero kumakaway na lang at ang ginigiit ay peaceful naman
at compliant naman daw sila dito sa... Hindi sila Edniel, ngayong araw. Si Manong Chavit tsaka yung abogado hindi nag-file ng TRO. TRO. Mukhang matagal na siya nag-thumbs up lakay. 2022 pa daw eh. Oo, 2022 pa. At ang concern lamang dito, ang terminong concern ay lumabas sa bibig ni Asek Calaguas ng DOTR ay narito pa rin yung mga gwardya ng Metro Walk at nakabantay of course doon sa proseso ng demolition. Nakikita natin na ibinababa na yung mga bakal at yung utilities ba puputulin na itong utilities sa bahagi ng Metro Walk. Pinitipag itong mga semento, yung mga platform at mukhang utilities yung unahing putulin at tuloy-tuloy na yung demolition simula ngayong araw. Pero linawin lang natin, Sister El, doon sa tanong nyo kanina, ito ay portion lamang ng Metro Walk. Portion. Itong dinidemolish ngayon, inuuna itong nasa kanto mismo ng Ortigas at itong Meralco, yung tapat mismo ng Meralco building. Yung kabilang bahagi ng Metro Walk o yung ibang bahagi ay bukas pa rin naman sa publiko. Lakay. Familiar tayo sa lugar na yan. Sa lawak naman ng Metro Walk na yan, bakit yung pang may commercial establishment na ang giniba pa? Ba't di man lang inusog? Baka doon talaga dadaan lakay yung subway. Malulungkot si Vic Lima tsaka sila kay Rolly Gonzalo dyan. May ispa pa naman dyan sa second floor dyan. Ha? Lilipat na lang daw. Oo, ayan. May isa pa dyan na may extra. Ayan. Mga harap mismo ng Meralco, ng Manila Electric Company. Yung portion lamang ngayon, abang doon sa kabilang panig sa may likuran, malapit na sa may mga subdivision. Ang luwag-luwag. Ang site na yun. Ang luwag-luwag pa sa gilid niyan, Edniel, yung tindahan ng mga imported na mga smuggled na mga kotse diyan. 'Di ba sa gilid? Lalayo nga muna ako lang. Diyan kinuha yung mga yung mga smuggled na mga luxury kasi sports cars. Diyan kinuha ng customs nung araw. Ayan, diyan naka-display, binebenta diyan. But hindi yun ang giniba. Ayan, but itong may mga business establishment na. Pero nakalinawin lang natin previously ay may ginagawa na rin naman ditong part ng subway doon naman sa may malapit sa may Julia Vargas banda Lakay. Dito lang sa may kaliwang bahagi ko ikay nakaharap sa EDSA sa may area ng papuntang Julia Vargas ay naglagay na roon ng tunnel boring machine previously. Itong Department of Transportation. Mukhang dadaanan talaga ito para doon sa hindi may iwasan. Ortigas Station ng Metro Manila Subway ng Department of Transportation. Kung babalikan natin yung mga reports sa nagdaang mga linggo, actually may statement nga si Governor o former Governor Chavit na bakit hindi pa sinisimulan yung subway project. Ngayong few years ago pa siya nagbigay ng thumbs up para sa right of way. At yung same report na yan, ang kinokopya si Calagos at sinabi niya hindi naman ito biglaan at matagal naman ng nasa pipeline ika nga itong pagpasok sa Metro Walk. At ngayon ng araw na ito ay sinisimula na ang demolition. Hopefully, kagaya ng claim nila, at nakikita rin naman natin so far, wala namang gulo rito at tensyon at magpatuloy yung effort na paggawa ng proyekto na papakinabangan din naman ng ating commuting public. Live mula rito sa lungsod ng Pasig. Ako si Edniel Parroso, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya pala ayaw ko asapin ni President Bong at si Manong Chavit Ayan. Baka hilingin yan. Balato mo na sa akin Metro Walk. Huwag mo nang gibain yan. Ayan. Pwede namang i-divert dyan. Ayan. Sa bagay may punto rin si Manong Chavit. Alam mo kung bakit, Sister El? Bakit yung Skyway? Ayan. Nung masasagasaan yung mga motel dyan sa Santa Mesa, inilihis. Dinaan dun sa San Juan River. Ayan. Wala daw choice lakay ngayon Ganun ba yan? Mas malakas Manong Chavit yung mga may-ari na motel sa Santa Mesa sa'yo. Ayan. Metro Walk, hindi pinagbigyan. Report muna mula sa Senado, Sister El. Ang latest? Ang mga diskaya dapat na daw tanggapin sa Witness Protection Program dahil sila lang ang nagpangalan kina former Congressman Saldico at dating Speaker
Romualdez. Sino nagsabi niya? Naman, kasi kaya naglakas ng loob na yun. Yun ang pangako sa kanya ha? Ayan. Kaka-undergo sila ng WPP. Sa bagay, ewan ko lang, Raymond, kung pwedeng gawing statement na si Alex Abiledo ng Legacy Construction Corporation. Ayun, number 1, ha? Na sinasabing multi-billionaire at saka yung may-ari ng EGB. Ayan, yung mga baggaw. Ayan. Ito yung mga dapat yung number 1. Ayan. Kaya lang magsasalita ba sila? May malalaki yatang kasosyo. Doon sa kanilang kumpanya. Sige na nga. Una na muna natin ng Senado Lakay bago saan ka pa mauwi dyan Baka madulas pa tayo rito. RH28, Raymond at Paz. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, nanindigan si Senador Rodante Marcoleta na dapat lang tanggapin ng Department of Justice sa Witness Protection Program ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa budget deliberation ng Senate Committee on Finance sa budget ng DOJ, sinita ni Marcoleta ang mga opisyal ng ahensya kung ano na ang status ng aplikasyon ng mag-asawang Diskaya sa WPP. Paniwala ng senador ay wala sa batas ang iginigit dati ni ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya na restitution o pagbabalik sa perang kinulimbat na pinaninindigan ng DOJ. Iginit ni Marcoleta na sina Diskaya lamang ang matapang na nagpangalan sa 17 congressmen na sangkot umano sa mga anomalya sa flood control project. Sila din lang sa mga testigo ang nagpangalan kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Duda nito ay pinipili lamang ng DOJ kung sino ang gusto nilang iproseso. Depensa naman ni OIC Secretary Frederick Vida, pinuproseso pa sila Curly at Sara Diskaya at kung anumang halaga na mabanggit ng mga ito at interesadong ibalik sa gobyerno ay tatanggapin ng DOJ. Narito si Senador Dante Marcoleta. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? How do you compute it? If I bahagi ng pahayag ni Raymond Rodante Marcoleta, Mayor. Sinong kausap ni Senator Marcoleta? May nag-hearing ba kahapon sa Senado? Mga taga-DOJ, Mayor. DOJ. Sa budget nila. Budget hearing ng DOJ. Ayan. Oo nga naman, may punto si Senator Marcoleta. Niris na nga naman ang buhay nitong Diskaya yung buhay nila at antitindi yung mga pinangalanan pagkatapos hindi pa siya gagawing state witness. Ayun nga yung ipinagmamaktol ni Senador Marcoleta kaya dapat sabi niya dapat asikasuhin at iproseso agad ng Department of Justice. Kaya ayaw na ito magpa-interview si Attorney Cornelio Samaniego Diskaya sa atin Oo nga naman, tapos ayan siya lang ang actually siya ang pinakamatindi ang mga pinangalanan Raymond. Ayun na nga yung binabanggit naman ni Senador Marcoleta kaya todo ang sita niya sa mga taga-DOJ kahapon. So anong chance na gawing isa-ilalim sa WPP si Curly Diskaya at Sara Diskaya? Malabo na ba yan? Hindi pa naman, wala pa naman ganun. Pero ang sinasabi naman ng taga-DOJ ni Yusek Bida kahapon, doon sa kanilang pag-uusap, kasi ang pinipilit naman ni Senator Marcoleta, tinatanong niya, ano ang basehan ng restitution o yung magbabalik ng pera? Sabi naman ng mga taga-DOJ, kung gusto nila magbalik ng pera kahit na anong halaga, ay tatanggapin namin. Hindi naman kailangan kami yung magtakda
Kung halimbawa kasi ang pinag-uusapan, bilyones, Mayor, kaya medyo natural na malaki-laki din ang pinag-uusapang halaga ng pera. At saka speaking of restitution, bawian ng pera, abay unahin yung number 1. Ayan, yung multi-billionaire. Ayan, mukhang mas marami pang kontraktos ang mas mayaman dito sa mga diskaya. Ang tawag namin doon, yung binabanggit mo kapag nag-hearing sa Senado, si Pogi. Si Pogi ba ang tawag yun doon? Si Pogi kasi di ba, kita mo yung kanyang misis. O misis ang tawag niya doon sa girlfriend niya na binabandera sa social media. Talaga namang poging-pogi siya doon pagkatabi niya yung kanyang girlfriend. Number 2 ba o number 3 yan? Kaya nga pogi ang tawag namin. Ganun ba? Di ba sabi niya, wala po akong Rolls Royce pero may maganda akong misis. Yan. May isa ba nagpost no, nakatapos ng tuwalya yung Naku, nakikita mo online. Wala akong nakitang ganon. Meron. Iba yung mga nakita ko, wala nakatapis. Meron. Di lang pinadala siguro sa'yo. Karat kaya sa social media yun. Ayan, parang bagong shower pa nga basa-basa pa Hindi ko nakita yun lang. Ayan, pagkatapos sabi daw after ng hearing kita nyo? Hindi ako masyadong tinanong. Proud yarn. Super Ayan, proud. Pogi pala ang tawag yun sa kanya. Ayan, ala kong Rolls Royce. Pero may private jet ako. Ay! May penthouse ako dun sa Manhattan, sa New York. Lupit dun lang. Okay. So, teka muna, Raymond. Naipasa ba yung budget ng DOJ? Kasi tatanungin din kita mamaya. Ayan, bakit nagkainitan? Ayan, di yata na cover yung hearing ng budget ng DSWD. Abay, nagkasagot ang sinama ng Aimee dun sa Undersecretary ng DSWD si Yusek Lopez. Na high blood ama ng Aimee dun. Kung minsan yun ang hirap dito, Mayor, kasi kung minsan sabay-sabay na sabay itong mga budget deliberation. Ganun ba? Kailangan medyo kung minsan lagari. Pag lalagari mo gano'n, pagtalikod mo sa kabila, meron palang nangyayari na iba. Laging dapat kung minsan kaya ginagawa namin dito, nagkahati-hati. At least para may mag-guide kung sakaling ano man ang nangyari doon sa kabila. Kung ano malaki issue doon sa kabila. Dito, lalo sa ngayon. Ayan. Okay nga rin. Kung sa mga borders, ililipat na ba sa New City Jail sa Quezon City? Wala pang decision dahil hindi pa nga nagmi-meeting yung komite dahil nga wala pang hearing at baka next ang sabi ni Senator o Senate President Tito Soto, kung makabalik sila ng sesyon sa November 10 ay formally ay install muli si Senator Ping Lacson bilang chairman ng komite at nasa kanya nang mag-schedule kung kailan niya gusto na magpa-schedule ng hearing, Mayor. Okay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Sa araw na ito, Mayor, ang budget deliberation ay nakafocus naman sa budget ng Department of Labor and Employment at ng DICT. Ito si RH28, Raymond Agpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Agpas. Ayan, may naparoon akong portion ng deliberation ng budget ng DSWD Sister L. Aba, mataray din yung Yusek Lopez, babae. Talaga ba nakalakay? Sinasagot-sagot si Manang Aimee kaya na-high blood lalo yung Manang. Manang ng presidente. Ma-high blood nga naman kasi naglaan ng 6.7 billion pesos sa DSWD. Humingi ng budget, may budget ng gano'n, Sister L. Hindi pa malaman kung saan gagastusin. Di ba dapat sabihin mo muna kung anong paggagastos sa allotment kung para saan. Oo, saka pa lang gagawa ng project kung saan gagastusin yung 7 billion.
Baliktad. Dapat meron mo ng proposal na kung saan mo gagastusin. Parang sa pamamalengke lang yan, Lakay. Ayan nga, anong bibiling ko? Isang pira, nakalista na. Isang tali ng utong, ayan na kabatiti, ayan, karabasa, saluyot, mga ganon. Pang ano yan, tawag doon, pang pinakbet. Ayan, baliktad. Ayan. Pwede pala yun? Kaya nga. Parang hindi yata okay yung ganun na. Pagka ganun Kaya nga kinu-question, kaya nawawaldas ang pera ng bayan Ayan. Walang safeguards na kayo. Kung gastusin ang pera natin, pinagpawisan natin ganun-ganun na lang. Hirap na hirap kami. Araw-araw kami pumapasok. Kala nyo ba? Binubulsa na lang. Ayan, pinambibili ng misis. Ayan, at saka... Ay! Ba yan? Nadulas. Sorry. Pinambibili ng jet. Ayan. Mga mansion. Ayan. Magpakasasa kayo sa pinagpawis at dugo ng mga mamamayang Pilipino. Bahay sa Manhattan, sa Europe. Ayan. Buti pa sila, nakakatulog ng mahimbing. Ngayon hindi na. Binabangungot na sila. May bangungot na sila. Sandali lamang manang Milky Rigoran, pero alam niyo sa ilang dekada po umahabi ng serbisyo. Sa ating pagbabalita, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold. Isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. Okay mga lolo-lola, kaya pa ha? Full pack kasi with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din ang ating mga sarili. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Tanda ng pagmamahal. If symptoms persist, hindi ba yun? Rhea yun, di ba? Oo, Memo Plus Gold, di ba naman? Nakikinig na ako. Akala ko kagagat ka Si Manang Milky muna. Alamin natin ang latest mula sa Bago kamera. yung royal chismis natin, ha? Kay Prince Andrew, ha? Gustong-gusto ang ating magagandang kababayan. Ayan. Kaloka naman yung royal chismis mo na yan. Ano ba naman yun? Royal siyempre, miyembro ng royal blood ito, Sister M, ha? Pero, grabe naman yung chismis. Ano ba yung bubit mo? Wala bang may chismis dito yan? Kaya ako kaya nag-report yung ating bubita. Mainit kaya sa issue ngayon sa BBC at saka CNN yung si Prince Andrew. Sa international news. Dahil yung kanyang isang victim na si Virginia Giuffre. Ayan. Itong minor pala ito sa UK ito Ayan. Minor pa lamang kinakalantaran ni Prince Andrew. Kaya gumawa siya ng libro. Ayan, actually nilons yata kahapon o the other day. Nagsulat siya lakay. Nagsulat ng libro yung victim. Ayan. At kasama diyan ang kanyang sexcapades with Prince Andrew, Sister L. Di ba lupit niyan? Kaya timely din sa atin. Baka akala nyo, abroad naman yan Hindi, worldwide ito. At ang bubit may lesson na matututunan. Yes. Ayan. At mamaya, pagkatapos ng report naman ng Milky. Eto muna, puntahan muna natin ang kamera dahil resulta ng Pulse Asia Survey na nagpapakita daw yan ng kawalan ng gana ng mamamayan sa mabagal na aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Sino nagsabi niyan? RH12 Milky Rigunan. Mana Milky? Sister Ella Takay, hindi nagulat ang Makabayan Block sa lumabas sa resulta ng survey ng Pulse Asia na halos 70% ng mga Pinoy ang hindi kontento sa pagtugon ng Administrasyong Marcos sa katiwalian. Ang House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi transparent at umano'y selective ang mga investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure dahil wala pang napapanagot ni isang mataas na opisyal kahit ilang buwan nang iniimbestigahan ang issue ng flood control scam. Sa panig ni Kabataan Party
List Representative Rene Co. Walang ipinatupad na pagsasaayos ng sistema dahil nananatili ang problema ng pork barrel, lumulobong ang program appropriations at questionable biddings sa procurement team ng gobyerno. Dagdag ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, talamak ang partisan investigation sa Kongreso kung saan inaatake ang mga kalaban sa politika habang pinoprotektahan naman umano ang mga kaalyado. Sina Tinio Co. Elago kasama ilang congressmen gaya na Kiko Barsaga ng Cavite, Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List, Shell Jokno at Teresa Sandalian ng Akbayan at Kakabag-aw ang nag-issue na ng kanilang SALN kahit wala pang direktang utos ang ombudsman. Sa survey ng Pulse Asia, 17% lang ng respondents ang kumikilala sa pagsikat ng administrasyon laban sa katiwalaan, mas mababa kumpara naman sa 28% na naitala noong nakalipas na 3 buwan. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DZRH. Manamilki. Sa Pilipinas. Yes, Sakay. Ayan, ipapatago ba si Congressman Saldico dyan sa Congress? Hindi na. Hindi na siya lakay. Hindi Simula na. nung siya ay mag-resign o bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List, ang sabi ng liderato ng Kongreso, si House Speaker Faustino III ay wala na silang pakialam. Kumbaga ay bahala na ang mga concerned government agencies, DOJ, DFA na kung tuntunin kung saan naroon ngayon si former Congressman El Zaldico. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Uy, teka muna. Umaga lakay. Sandali, Milky, baka magpaalam. May yung isang bubit natin, ha? Ayan, totoo kaya ito? Ayan, sabi niya, si Saldico ay wala daw sa Spain. Sabi niya, Saldico is in the United States. I saw him in Portland Airport. Ayan, saan ba yung Portland? Anong state sa Amerika ito, ha? Ayan, I'm very sure that it was him because he got very nervous when he was interviewed by the immigration officer who welcomed him. Joke yata yan lakay eh. Hindi. Ano to? Totoo ito, Sister El. Ayan, confused. He displayed a level of anxiousness and startled. Immigration officer noticed him in that state and said, Bicol man. Ayan. Totoo ba ito? Ayan. So anyway, kapapasok lang yung message sa atin, Sister El. Maraming sightings lakay si Congressman Elizalde ko kasi yung mga bansa na papaulat, di ba? So sana naman ay matuntun dahil pinapakansela rin ang kanilang pasaporte para makabalik na dito sa Pilipinas. Teka man, yung kanyang yung may Misibis resort sa Bicol lakay sa may yung lakay at Sister El. Misibis Bay. Misibis napakalaki noon, ang lawak noon, ha? Ito kaya ay kasama sa mga nasa freeze order? Yan ang malamang lakay kasi ito ay isa pag-aari ni Congressman Elizalde ko. At ito ay very exclusive. Bago ka pumunta doon lakay, dapat ay syempre afford mo at the same time. Meron isang pribadong helicopter or chopper na magdadala sa iyo patungo doon. Ito yata yung sinasabing farm to helipad resort. Farm to helipad road. Ayan, mga ganun. Yung pala yan. Okay. Pero sikat yan dyan sa may area ng Bicol at kilala yan kumbaga ay kababayan ni Sister El. Teka, inikot yata kami ni nakapasyal ka na sa Misibis Bay si June Alegre nung araw Ayan, nung pumunta kami sa Bicol. Sikat kasi yan lakay. Inikot kasi napaka-private yan. Ayan, ang ganda, ang lawak. Ayan, ilang pero lakay, hindi sa unang may-ari niya ibinenta sa kanya ganun ba? Oo, yung Misibis Bay Resort. Kaya parang dati iba ang may-ari, ngayon siya yung nagmamay-ari noong naturang exclusive resort. Marami na rin nagpakasal dyan na mga kilalang celebrity. Ganun ba? Sa ano yan? Sa may Cagraray Island sa Albay, lakay. Ayan, nung dinala kami ni June Alegre dyan, pinakapel lang kami Sabi mahal dito lakay. Sabi niya, hanggang kape lang, sandwich lang tayo rito. Tur lang. Okay, ayan. Meron pa lang ganito kako sa Bicol. Ayan. Anyway, okay nga Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, lakay at Sister El. Daming bayan. At ayon na sa ating bubit, Sister El,
Alam mo ba na itong si Prince Andrew, ayan, na kapatid ni King Charles ay talaga namang mahilig talaga ito sa chiching, Sister L. Ayan, Paano mo naman nasabi, Lakay? Abay, sabi na ating bubit na nag-entertain sa kanya nagpunta rito. Ayan. Wow! Antaray naman. Yes, abay, itong aking bubit Sister L. Abay, sila ang nag-host nung andito ang Prince Andrew, Sister L. Okay. Di lang nabagit ko anong taon nito eh. Ayan, nakalimutan kong tanongin. Na-excite ako dun sa mga pinuntahan nila. Ayan. Akala ko recently lang siya nag-visit. Medyo matagal-tagal na ito. Ayan. Sino bang presidente nun, ha? Ayon na sa ating bubita, Sister L, abay siyempre after ng official tour, mga ganyan, abay pagkatapos na yung mga official engagement, abay pagka medyo gumbi-gabi na, ayan, afternoon delight, afternoon delight, Sister L, abay, what else do you want, sir? Ba yan? Kasar? Boys talk ito, Sister L. Ayan, kaya lalaki ka rin paminsan-minsan eh. Kaya, alam mo naman, dati. Ako? Ito. Baka maniwala sila. Munting na maging diborsya ito. Ayon na sa ating bubita, Sister L. Alam mo na, ayan, RNR, sabi nga ng mga sundalo, di ba? General Omet Browner, good morning. Ha? Ayan. Rest and recreation. At ayon na sa ating bubita, Sister L. Siyempre, dahil prinsipe ng Britanya, Sister L. Abay, nire-recommenda nila yung mga first class na club dito sa Metro Manila. Yung mga high-end. Yes. Somewhere in BGC ba yan? Somewhere in BGC. Lalo na yung The somewhere Cork. in Quezon Avenue. Ayan. Hindi, dun sa The Cork naman, iba naman ng... Iba ba yun? Ibang level naman yun, Sister L. Mga negosyante. Walang mga chiching doon, mga ano doon. Alak. Mga transaksyon ng mga malalaking project, bilyones. Malalaking illegal? Hindi naman. Kasi yung iba, ghost. Ayan. Ghost. Kasama na. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ayan. Pero marami. Ayan. Kung kontraktor ka, magregalo ka ba ng wine na halaga 1 milyon? Grabe naman. Sister L. Pag ininom ko, hindi ako iihi. At ayon na sa ating bubit, abay nung daldal sa mga first class na club, aba ayaw, sabi niya. Ay, hindi niya bet. Yes, ayaw niya. Ayan. Ano daw mga gusto naman niya? Abay, di ayaw niya ng mga first class. Di dinala sa Ermita, sa Malate. Tama yung nasa isip ko kanina, pe. Gusto niya talaga sa Malate. Nag-enjoy ang Prince Andrew, Sister L. Sa Ermita. Sabay patugtog nung kanta ni Andrew. Alas 7 ng gabi. Ako'y nasa Malate. Pero ayon na sa ating bubita, Sister L. Dahil sa ganitong kalakaran itong si Prince Andrew, hiniwalan na pala siya ng kanyang misis. Ayan. At dahil masyado naging controversial itong si Prince Andrew, Sister L, dahil sa mga ganitong sex scandal dun sa Europe, sa Britanya, abay, inalisan na yata itong non-title na Prince eh. Ayan, Itinakwil na lakay. Itinakwil na siya, pero favorite na sundown ni Queen Elizabeth itong si Prince Andrew, At ayon na sa ating bubit, yung ang sinasabi kong si Virginia Giuffre, ayan, sabi nun sa report ng BBC, ayan, nagbayad ito ng 12 million pounds o 16 million US dollars para maareglo yung kaso. Ayan. Kasi minor pa lang yung madali ni Prince Charles itong si Hindi, Andrew Lakay. Prince Andrew. Ayan, king na pala si Charles. Ayan. At ayon na sa ating buwit, ayan, nandun sa kanyang librong nilons nung the other day.
ayon na sa ating bubit. Kaya sabi ko, teka muna ha. Naikwento na aking bubit itong si Prince Andrew. Ayan. At ayon sa ating bubit, aba, ang pinili, ayan, di siyempre, pagka sa bar, ayan. Dahil gusto niya sa Malate. Boys talk lamang po ito mga misis. Okay, makikinig ha. Ayan. O, alis muna ako. Gano'n. Di siyempre, namili ang, siyempre, alam mo sa bar, may mga misisahin, may mga morena. Ano yan, Lakay? Iba-ibang beauty. Yes. At ayon na sa ating bubit, parang Boy Katipay, ayan, Pastor Manigaldo, ayan, Bossing Manikupon, ayan, ang pinili ng Prince Andrew Sister L ay Brown Beauties. Ayan. Gusto ko yung brown. Brown Beauties. Akala ko ba natibe? Ayan. Pero sabi ng ating natibe. Ayan. Ano natibe? Native Beauty. Ayan. Literal na natibe. Natibe. Ayan. Native Beauty. Native Beauty, Sister L. Kasi may isa nag-comment na loka sa'yo. Bakit? Bunya, akala ko kung ano yung natibe. Good morning, Pastor Manigaldo. Ayan. Ayon sa ating bubit. Kasi may iba dyan pagka nagpupunta ng probinsya, alam ko dyan, meron boss, natibi. Ayon sa ating bubit, Sister L, teka muna. Sini nga, magalit sa atin si Bishop Efraim Pahutagana nito. Tapos ayan, puro Bishop yung binabati mo. Ano pang minus point, pang bawas kasalanan. Sina Father Jerry Orbos. Sina Bishop Joel Porlares sa Buddy Ballesteros. Nadamay nyo pa kami sa kalokohan nyo, ha? Anyway, Mariko naman ito ay tayo taga messenger lang tayo, Sister L. Wow! Hugas kamay. Ayon na sa ating bubit, Sister L, abay sabi ng mga nag-escort dito kay Prince Andrew, tuwan-tuwa yung mama, yung prinsipe. Alam mo kung bakit? Bakit daw? Abay, alam mo kung ilang native beauties ang kinuha? Ilan? Not only once. Not only twice. Two. Not only 3. Dami naman yan, Lakay. 4. Quadruple. Seryoso? Yes, Sister L. At ayon sa ating bubit, yung 4 na native beauties dyan sa Malate, yung 4, Sister L, tinakihome ni Prince Andrew. Daming bayan. Natikom pa. Tinikom yung 4. Ang lupit. Kaya sabi ko, grabe pala ito sa Prince Andrew. Ang lupit ng libido nito. Ang lakas ng hormones. Nakakalok. Oras, Sister L. 9:53. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion. It's yung issue kay kay Congressman Saldico, Sister L. Ayan, di ba natataranta siya? Sabi ng immigration officer, Bicol man, ayan. Be cool. Bicol man manoy. Ano man sa imo? Oragon ini. Oragon ini. Ayan, sandali lamang, Popoy. Ayan, nakarelate si Popoy dun sa issue kay Prince Andrew. Ayan. Akala ko relate siya kasi. Hi, Sir Popoy! Alam mo kung bakit, Sister L? Bakit? Aba yung nag-entertain dito kay Prince Andrew nung siya ay dinala dyan sa may Ermita Malate, Sister L. Abay, isa na nga yung government official. Flash Report. Flash Report! Eto na, Lakay. Bagong-bago ito dahil yung mga bagong board member po ng PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board, hindi ni sila pwede.
Hindi na pwedeng maging contractors, Lakay. Dapat lang naman. Conflict of interest na mga kitang-kita naman yan. Oo. Kaso nga, Lakay, di ba, yung before ay mukhang naging negosyante yung iba. Kaya kita mo, negosyante, multi-billionaire na ngayon, Sister L. Yung mga taga-EGB Construction Corporation. Pero bawal kasi talaga dapat yun, Lakay, di ba? Kaya nga, sila ang gumawa kasi Kaya siyempre, ginawa nilang batas to suit themselves para kumita ng malaki. Ayan, bilyones. Pero hindi siya Lakay, hindi siya unlawful. 'Di ba? Unlawful siya. Alamin natin ang detalye ng flash report na to mula kay RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, hindi na papayagan ng mga bagong board member ng Philippine Contractors Accreditation Board na maging kontratista. Yun yung kinumpirma ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na kadarating lamang dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ng kalihim na kabilang ito sa mga reforma na ipinatupad nila sa pickup na nasa ilalim ng Department of Trade and Industry o ng DTI. Ito'y matapos madiskubre ng mga kontratista pala yung ilang pickup official sa gitna ng investigasyon sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Sabi ni Roque, noon kasi walang batas na nagbabawal sa mga pickup board member na maging kontratista na isaan niyang conflict of interest. Pakinggan natin yung kalihim. May mga yes, of course, there's reforms in PICAB. Actually, we've done that already when the President told us to do the reforms on PICAB. Yes. So, sir, paano hindi na papayagan yung mga PICAB official na maging contractors? Yes, of course. We've already, yung mga bagong PICAB board members cannot be contractors anymore. Because in the past, allowed na contractors sila. That was in the past law. But now, hindi na pwede because it's conflict of interest. Let me update the... Itinatawag si Roque para magsilbing resource person ng ICI sa nagpapatuloy nilang investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay ICI, Executive Director Attorney Brian Usaca, alamin daw nila sa kalihim yung mga sistema at proseso para sa akreditasyon ng mga contractors. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, sunod sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat, Giselle. Huli manda at magaling. Multi-billionaire na sila. Ay, nako. Oy, good morning kay Dr. Ferdinand Pagdilo. Aba, at saka lahat ng mga taga-Cagayan de Oro City na nakikinig sa atin sa Damdaming Bayan. Sabi ni Dr. Pagdilo ay listening to Damdaming Bayan while driving via 106.3 radyo natin. Radyo kasi naka-simulcast tayo. Naka-simulcast tayo sa Mindanao, ayan, Cagayan de Oro City. Good morning, Kuyang parang Lito Palapag, ayan. At Miss na Melvin Sitaha, good morning. Kuyang Judge sa Boy at Mapili, ayan. Maraming salamat. Kulang naman itong padala mo, Captain Benji Escobar, ba't walang barbecue? Ayan. Demanding. Pinakain ng... Ba't spaghetti lang ito? Kulang eh. Meron pang pala, ayun pa yung isa palabok. Mag-blow at ka lang eh. Kulang-kulang pa. Ayan. Captain, wala akong pantulak. Maraming salamat. Happy birthday, Captain Benji Escobar. Ayan. At good morning, Mr. Michael Guy. Hi, Ninong MG. Ayan. At si Kuyang Rodan Deliso o Kuyang Badu Silva. Ayan. Ang Metro ay originally owned by campus ng Unilab. Nasa question noong 1986 dahil sa sosyo ni Marcos. Tapos napunta kay Chubby Chingson. Ayan, good morning. Attorney Cornelio Samaniego, magandang umaga po. Ayan, may chance po. Nakikinig ba si Attorney Lakay? Nakikinig sa atin. May chance po yata maging state witness ang iyong kliyente. Ayan, nakailang page na sa Bible, ilang chapter verses na yung kanyang nababasa habang nasa detention sa Senado. Ayan. At good morning kay Dr. Well Aguila. Ayan. At Cesar Bautista, parang Vic de Leon Lima, ang Portland ay is in Oregon. Ayan. Kaselo Lagmay, magandang umaga kabsat. Ayan.
At ang sabi ni Ruel Aguila, pakipanawagan ulit ang Kowloon, Quezon City. Ayan. Ayaw tinatawagan natin ang management ng Kowloon diyan sa Quezon City. Bata ayaw i-recognize ang Senior Citizens ID ni Dr. Ruel Aguila. Ayan. Kailangan daw Quezon City ID. Driver's license na pinakita ko, national ID pa. Ayaw pa nila. Kasi yun daw ang policy ng kanilang management. Kailangan ay para makabil ng 20%, kailangan ay Senior Citizens ID na galing mismo sa Quezon City Hall. Mamaya na si Boy Gonzales at Val Gonzales sa Operation Tulong. Ayan. Overtime na kami. Wala naman kayong bayad. Pero laki bago tayo magpaalam, congratulate natin sila. Ayaw nga pala. Ang Kambachero, si Katunying, si Ka Jerry, at of course si Kong Angel sa kanilang award lakay. Kinakantsawan ko sila kanina. Ayaw mag-blow out Ayaw ba? Ayan. Congratulations sa 2x2 Jerry Ba at Tunying Taberna. Tumanggap sila ng award at Kong Angelo Palmones. Alta Media Icon Awards 2025. Sa Perpetual Help University. Yes, congratulations. Good morning. And of course, lakay si Tita Morley pala inawardan sa Japan. Ba't sinasabi? Alam mo kaya pala siya nagpunta ng Japan. Pakita nga natin ng RHTV. Ba't sinasabi yan? Bira ito. Sinisikreto lang nitong si Tita Morley. Nakita ko sa Japan kanya. UK Award? Ayan. Ito lakay, parang most outstanding broadcaster or / anchor of the year. Ayan, World Class Excellence Japan Awards. Aba. At pinapunta siya doon lakay, sinagot pa yung kanyang plane ticket sa hotel. Yes. Aba. So, congratulations kay Tita Morley. Aba. Kaya pala nagbakasyon sa Japan yan. Tumanggap pala ng award doon. Dapat yan ina-announce, Tita Morley. Tinalo pa si Manay Lolit Solis. At Brother June Nardo. Ayan. At yan nakabuhan nating palatuntunang damdaming bayan. Good morning din kay Monica Dato at kay Kuyang Lito Villarosa. Ako po si Deo Makalma. Sister Alpo Elaine Apit, stay safe. God bless po. Wonder Woman, Operation Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. This time check is brought to you by ACM. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw.